Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Robin Hood Padilla ay medyo naghigpit po ng seguridad dahil daw po sa tangka sa kanyang buhay. Dito po sa Facebook ay lumalaganap yung panawagan na siya po ay sunugin. Nagulat din ako. Sabi ko, okay, bakit susunugin yan? Pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan din po natin, ito po, mainit na mainit talaga sila kay BP Sara. Ngayon po, ayon po dito kay Antonio Carpio, may kinalaman po si yung ombudsman. Kailangan po pala nila ang ombudsman para daw po mapabilis o yung bank account po ni BP Sara ay ma-access sa pamamagitan po ng tulong ng ombudsman. Aba, nagkukwenta na yata sila ng pagre-retiro ni Ombudsman Martires. Kailangan daw ng ombudsman para po sa kaso ni BP Sara. Grabe naman itong mga to. Ano pa ba mga pag-uusapan natin? Marami pa tayong pag-uusapan eh. Ayan po. Nabalitaan nyo ba yung isang anong tawag doon? Yung Tangko, yung PR firm na troll farm na pinupuri yung mga Marcos at negative sa mga Duterte, particular kay BP Sara. Marami po nagtatanong, bakit hindi po idemanda ni BP Sara itong PR firm na to na nagtatawag sa kanya bilang Princess Fiona? May sagot na po dyan si BP Sara at ito po ang tunay. Risa Ontiveros, makinig ka, no? Si BP Sara, totoong siniraan. Si BP Sara, ginawa ng troll farm para masiraan. Pero hindi magdedemanda. Ayan. Kung bakit, malalaman po natin yan. Sa isa. Maya-maya lang. At pag marami pa po tayo, pag may pag may mga oras pa po tayo, marami pa po tayong tatalakayin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan na kagad natin, no? Unahin na natin to si Robin Hood Padilla. Ayon po dito po sa Diaryong Abante, na wala pong kinalaman kay Congressman Abante. Naka-red alert ang security ni Senator Robin matapos sumulpot ang online campaign para sunugin siya. Opo, literal po na sunugin. Nagkaroon ng pagigpit, yan po sabi ni Padilla sa kanyang Facebook post. Ito po ay pinaalam na nila sa NBI. At ayon po sa kanya, yung pamilya po ni Robin ay desidido na sanang magsampa na reklamo. Makinig ka uli, Senator Risa Ontiveros. Napagkasunduan na mag-file ng kaso ang aming pamilya sa mga nagpakalat at nangampanya nito. Pero napagkasunduan ng pamilya na bitiwan ang pagreklamo ng cyber libel dahil hindi mainam sa isang politiko ang maging balat sibuyas. O eto, may banta na sa buhay Risa Ontiveros, pinagbabantaan na to. Si Robin Hood. O bakit po susunugin? Parang nakakagulat no? Yung pala, ito yung may kinalaman dito po sa sinabi ni Robin Padilla na sunugin man siya, ng mangangamoy Duterte pa rin siya. Naalala niyo yun, yung sinabi po ni Robin Hood, na sunugin man siya, mangangamoy Duterte pa rin. Kaya may mga tumalima po at nanawagan
Ah, ang tindi magutos eh. Bakit hindi kayo mag-rally? Alam mo kung akala mo kung madali lang mag-organize ng rally, eh magra-rally ako araw-araw. Sa actual po, hindi po ganun kadali yan, no? Yung papunta ka na mananawagan ka, magra-rally. Yan po, dyan po pinapakita lang, no? Yung nagsabi na bakit hindi ka mag-rally ba daw? Diyan po pinapakita na kaming mga Duterte vloggers ay hindi po talaga, kanya-kanya lang po kami ng banat. Hindi po kami parte ng organisasyon. No? Ano kami? Iglesia ni Cristo na madali lang magpatawag ng wala po kaming wala po. Yung pong sumusuporta po kay Pangulong Duterte, mga kusa po, yan po yung tinatawag nating organic. Mahirap po magpasimula ng rally ng organic. Mananawagan ka lang. Sino po sasama kaya sa akin? Kung manawagan, hindi po ganun yun, no? Huwag po kayo mag-alala. Parang rally lang po ba ang pag-asa? Hindi naman po, di ba? May mga legal actions, etc. No? Huwag nyo pong yan, kulang kayo. Tapos, ang trabaho po namin mag-expose, no? Magsalita para sa inyo. Hindi po kami yung mga politiko na may kakayahan ng mga gusto nyong ipasabi. Okay, balikan natin si Robin muna. Mamaya na ako mag-entertain uli ng mga katanungan. Nakita ko lang kasi parang pinagrarally mo na ako. Sino po bang ayaw ng malalaking rally? Di ba? Eh, syempre, magsasalita ako dun. Hindi po yan ganun kadali. Mayroon namang mga time nung hinuli si Attorney Solayca. Nakakapag-rally kami. Pero may megaphone, may nagdala lang ng megaphone. Ganun lang po yun. Organic po ang mga ni Tatay Digong. Parang kayo. Pareho lang po tayo. Pagkakaiba po natin. Kami po nasa social media. Kayo naman, supporter din kayo ni Tatay Digong. Organic din. Maaring may organisasyon kayo, maaring wala. Ganun po yun. Okay. Punta na po tayo rito kay Robin Hood. Bagamat, ang inaalala kasi ni Robin, baka samantalahin ng mga terorista yung panawagan na yun, no? Kasi pero ako naman, alam niyo naman mga tao, di ba? Ganun ba? Kahit sunugin ka, Duterte ka, sunugin na yan si Robin. Oo nga, parang ganun lang siguro yun, no? Yung kasiyahan lang. Ang mga Pilipino po kasi, hindi mo na ma-distinguish eh. Lahat po, yan po ang problema yan po ang very ironic kasi yung atin pong means of survival, yung pagiging masayahin natin, yan din po yung means para po tayo patuloy na ginagago nitong mga politiko. Di po ba? Yan din po eh. Dahil sa pagiging masayahin natin, yung mga Pilipino, mamaya-maya magtatawanan na yan eh. Tama naman po yun. Imbis na manggigil tayo sa galit, dinadaan natin sa mga biro. Kaya ganyan po yan, no, si Robin. Malamang yan, dinaan po sa biro ng mga kalaban natin sa politika na sunugin na yan si Robin. Pero kung ako naman, titignan ko, mukhang hindi naman seryoso yan na Senator Robin Hood Padilla. Pero maganda po yung sinabi niya, na-realize niya, no? Kasi kasasabi niya lang kay Risa Ontiveros eh, 'di ba? Na pag kayo, 'di ba? Sinasabi niya na parang ipokrita si Ontiveros kasi freedom of speech. Hindi ko po sinasabi na freedom yung sunugin si Robin. Hindi ko po sinasabi yun. Kaya lang, yung pong obviously na biro,
No? Ako, obvious na biro yun. Eh. Pwede ba naman yung sunugin mo yung senador? Dapat, lalawakan po natin, hindi kagad demanda. Risa Ontiveros. Hindi po laging demanda agad ang panlaban natin sa mga tao. Masayahin kasi tayong mga Pilipino eh. Narinig natin na si Robin pala sunugin daw, Duterte pa rin. Sunugin natin si Robin. Siyempre may aayon dyan. Sunog. Pero hindi naman po, kahit po kalaban natin sila, hindi naman po ako naniniwala na seryoso po yun. Hindi, biro lang yun para, di ba? At ang mga Pilipino, alam niyo naman magbiroan eh. Kaya lang, maganda po dyan, yan nga, no, na-realize niya na hindi niya po tinuloy yung pagpapail ng kaso dahil nga po, hindi raw po mainam. Na-realize din po ni Robin Hood Padilla na hindi po mainam sa isang politiko ang balat sibuyas. Congratulations sa pagkaka-realize mo niyan. Kasi kakakantsaw mo lang. Kakakantsaw mo lang sa di ba? Ayan, no? Sabi niya kay, Risa Ontiveros, kinakantsawan niya nung nagreklamo. Okay, punta na po tayo sa iba pang balita. Ako naman, sa akin, masamang biro, pero biro pa rin yan, no? Kung ako ang magsusuri niyan, tingin ko birong-biro lang talaga yan. Dito na po tayo ito muna, si Mark Villar. Kamakailan lang sinisisi na po si Mark Villar sa paglagana po o pagdami po ng mga prime water yung nakipag-tie up sa prime water. Yung kinonvert yung mga local water, anong tawag dyan? Sa mga local water district. Yung mga local water district ay kinonvert po o nakuha po o nagpailalim sa prime water. Sinabi po ni Mark Villar na wala pong kinalaman, kahit tignan nyo pa sa record, wala pong kinalaman yung kanyang pagiging DPWH. Wala po siyang kinalaman dyan sa prime water dahil nung siya po ay naging DPWH ay hindi po siya nakialam dyan sa business ng kanilang pamilya. O yan po yan eh. No? Alam nyo, i-deny po ngayon ni Mark Villar na ginamit niya yung tungkulin niya para dito sa makuha ng mga prime water, yung mga local water districts. Oh. Tapos, babanatan na naman ni Auntie Claire. Hindi po yan eh. Meanwhile, ano po ang problema ng mga tao? Ang mga tao po, kung kayo po ay nagbabanatan ng mga bilyar, iimbestigahan yung mga bilyar, ang mga tao po ay nagdudusa sa kawalan ng tubig. Ang mga tao po ay nagdudusa sa walang magandang serbisyo yung prime water. Hindi po ba dapat ang inuuna ninyo sa Malacanang, hindi po yung hanap kung sino sisisihin, kung hindi lutasin kung ano po yung problema ng taong bayan? Nawili na po kayo na isisi lang. Ano po mangyayari? Halimbawa, tinanggap ng tao, oo nga, kasalanan niya ng panahon ni Duterte kasi yan, kaya kasalanan nila. So, anong gagawin ngayon? Wala lang dahil panahon ni Duterte yan. Bakit pa kayo hinalal bilang Pangulo? Kung wala kayong kakayahang gawin na matuklasan yung may problema sa panahon ninyo, isisisi nyo lang pala. Di dapat sinabi nyo lang, pag ako nanalo, wala akong lulutasin na problema. Hahanapan ko lang ng sisi. Ewan ko lang kung ipanalo kayo. Kasi yun yung nagaganap eh. Direkta po yan. May problema ang mamamayan sa prime waters. Hindi ko po pinagtatanggol yung prime waters. Ang dami na nga nagre-reklamo. Biko naman ipagtatanggol. Hindi naman ako kasosyo niyan. Ang paraan po ng pagtugon ang gusto namin sa inyo, sa gobyerno. Kung may problema, tugunan. Hindi. Kung may problema, maghanap tayo ng masisisi. Di po ba?
Tama na po yan. Ika-fourth year nyo na eh. Okay lang po yan. Kahit nga simula, masama po yun. Kahit po nagsisimula pa lang yung administrasyon, kung may nakitang problema, hahanapan ng sisi. Mas nasa maling direksyon yun. Mali po yung direksyon na tinatahak nyo. Dahil kayo po ay naglingkod. Hindi po para manisi, kundi lutasin ng mga problema. Dahil yung nauna sa inyo, mas malalaking problema yung nalutas. Ang paraan nila ng paglutas ng problema, patahimikin yung mga taong nag-expose. Katulad ng mga vlogger. O ngayon, pumapalag si Atty. Trixie, narinig ko lang kanina. Hindi naman pala siya, hindi niya raw shinare yung sinasabi ni Michael eh. Michael ba yun? Alias Rene. Oh. Bakit masasama? sanay na lang kayo na isama. Okay, maiba naman po tayo. Kawawa na po, no? Ito po ang pahayag ng dating asawa ni Tatay Digong, si Elizabeth Zimmerman, na nanay, ina nila BP Sara. Sinabi ni Elizabeth Zimmerman na nangangayayat na po ang kanyang dating asawang si ex-President Duterte nang binisita niya sa dahig. Grabe. Wala rin daw iniinom na gamot ang dating Pangulo. Anak ng pupa, oh. Human rights. Kayo, mga ICC, asan ang human rights ni Tatay Digong? May sakit po yan. Bakit po walang gamot? Pero apektado ng kanyang paglalakad dahil sa kanyang edad. Sa kanilang pag-uusap, kinumista din daw ng dating Pangulo ang Davao, pati na ang acting mayor na si Baste Duterte. Ito po ang aktual na pahayag. He is okay, but he's so thin. Skin and bones. Ayan po, no? Skin and bones na po si Tatay Digong. Maraming salamat po sa nagsabing pumayat po. Bilib na bilib ako sa inyo, no? Hirap na akong may mapagkasyang mga damit sa akin, tapos tingin nyo, pumapayat pa rin ako. Maraming salamat. Hindi na Ay, ako po ang pinagtatawanan ko, hindi si Tatay Digong, ha? Sana po ang panalangin na lang natin, sama-sama na lang po natin panalangin na mabigyan na po ng interim release si Tatay Digong. Sana totohanin nyo, ICC, no? Bagamat wala kaming tiwala sa inyo, no? ICC. Hindi kami naniniwala sana man lang yung pong anong tawag dito? Yun pong human rights na lang sana ni Tatay Digong. Isipin po ninyo. Yan ba sa tingin nyo, tatakas pa yan? Yan lang naman po, kaya dapat yung wala na pong lahat po ng dumadalaw na kamag-anak, payat na, hirap ng makalakad. Sa tingin ba ninyo yung unang iisipin ni Tatay Digong makatakas? Ibigay nyo na po, parang awa nyo na. Wala ba kayong pinakamatandang political prisoner pala si Tatay Digong? Yung edad po na niya na yan, kung siguro kahit po nung panahon ni Hitler, kakaawaan yan. Wala pong ibang sa isang, yan po ang mahirap pag yung mga tao hindi hinahalal eh. Yung mga katulad yan ICC, hindi naman hinalal yung mga yan eh. Kasi po at least yung mga kahit sinong pinuno na hinahalal ng tao, kahit papano nakakasalamuhan yan yung mga tao. Itong mga taga-ICC na to, alam nyo, wag naman po knock on wood sa.
kung sakali po na malaki pong usapin sa inyo, kung sakali po na yung presonero nyo na nagngangalang Duterte, knock on woods po, wag naman po magkatotoo. Pag si Tatay Digong natigok po na hawak ninyo at nakakulong, pwede nyo naman palayain dahil alam na alam nyong may sakit, alam na alam nyong may matanda na. Kaya, ewan ko. Okay, punta po tayo sa ibang balita. Ito po, katulad po nito, si BP Sara po. Ano po sabi ni BP Sara dito? May nagtatanong, no? Bakit daw po itong si Yossi Tangco o yung firm ng anak ni Yossi Tangco na nagpaparatang kay BP Sara bilang Princess Fiona, bakit po hindi niya raw dinidemanda? Yan maganda pong usapin kasi uso ngayon ng dinidemanda yung mga vlogger. Uso yung Ito po, hindi lang po ito nanira. No? Talagang firm po yung sinadya po niya. Hindi po ito yung katulad ng isang vlogger na hindi niya namalayan. Nakita niya, ito maganda to. Sinusuportahan ko to si Michael. Dahil sa eagerness niya. At tingin niya, sa tingin niyo naman, kung yung vlogger ba naisip niya dahil dito madidemanda ako, sa tingin niyo i-share niya yun? Malamang hindi. Malamang wala namang vlogger na sasadyain niya na gusto niyang mademanda siya, no? Wala naman sigurong gano'n. Siguro sa eagerness niya na nakakita siya ng natuwa siya dahil ini-expose ng sarili niyang testigo si Risa Hontiveros. Shiner niya. 'Di ba? Wala po siyang plano na ito ay gawin nating malawakan na dahil sa akin, sa isip ko. May iba pa siyang plano. Yung pansarili lang po yan. Pero ito pong Tangco na nagtayo ng firm, malamang naniningil po yan. No? Malamang naningil po yan ng sa mga politiko para siraan si BP Sara at para pabanguhin yung mga politikong gusto niyang pabanguhin. Ang tanong po, bakit ikaw, Risa, na yung mga pangkaraniwang vlogger, ang bilis mong paimbestigahan sa NBI, ang bilis mong sampahan ng reklamo? Bakit si BP Sara naplanado yung pag-atake na may mga troll farm? Ano ang katwiran ni BP Sara? Una, alam ko po kung bakit hindi po idinimanda ni BP Sara. Hindi naman po Hontiveros sa apelyido niya. Duterte siya. Ang Duterte po, sinasagot yung mga bumabanat sa kanila. Ang Duterte po, alam nila na may way sila. Ang purpose nila, pag sinisiraan sila, malinawan yung mga tao sa paninira sa kanila. Hindi yung naninira ka sa akin, didemanda kita. Vice President ako, baka nakalimutan mo. Hindi po gano'n. May paninira ka sa akin, ipapahiya kita. Mali ang paninira mo. Magpapatawag ako ng press con para atakihin kita dahil sa paninira mo sa akin. Yan po dapat. Kasi may means naman kayo. Magpatawag lang kayo ng press con. Doon niya sinisiraan yung mga Castro. Yung magpinsang tapos sasabihin na naman sa kanya, fake news ka talaga, sabi nang hindi kami magpinsan Pinsang Castro, magpinsang Castro. Si Claire at saka tong si French Castro. Ano yung point? Bakit po hindi dinidemanda? Ito po sinabi ni BP Sara. Ayan, no? Napahiya na, bakit ko pa kakasuhan? Napahiya na raw si Tangco sa ginawa niya, bakit pa niya kakasuhan? Bakit po napahiya? Napahiya dahil bintang sila ng bintang na may troll farm
yung mga Duterte, yung sinasabi naman nilang troll farm, panay, totoong mga tao. Mga vloggers yan. Totoong mga tao. Oh. Sino pala yung may totoong troll farm? Sila pala. Yung mga nag-aakusa na may troll farm yung mga Duterte, sila pala yung totoong may troll farm. Napahiya na sila. Ikalawang pagkapahiya, nagbabayad na sila para siraan ng mga Duterte, talo pa rin sa eleksyon. Nakakahiya po. Kaya po niya sinabi, napahiya na, bakit kakasuhan ko pa? Yun lang po. Pag kayo po sinisiraan, no? Kinakailangan lang po ipaliwanag niyo yung side niyo. Bakit kinakailangan niyo pang manakot? Wala rin namang epekto. Pinakamataas pa rin si BP Sara sa lahat. Okay, ito po ang nakakatakot na balita, no? BP Sara, ito po sinabi ni Carpio. Dalawa po itong ginagawa ni Carpio. Nagbibigay po siya ng unsolicited advice. Sa tingin niya, bugok yung mga yung mga miyembro ng prosecutor, sa tingin niya bugok eh. Kaya nagbibigay po siya ng libreng advice. Paano ipoprosecute si BP Sara. Lahat po sila. Walang ebidensya. Saan po sila kukuha ng ebidensya? Kaya po nila gustong-gustong matuloy ang impeachment trial kasi dun lang po sila kukuha ng ebidensya sa impeachment na mismo. Bakit ko po nasabi yan? Lahat sila bukang bibig nila, bubuksan ng bank account, bubuksan ng bank account. May nag-akusa ba sa inyo na pinapasok ang perang ninakaw? May nag-akusa ba sa inyo na nagsabi na ako, testigo ako, nakita ko yung ninakaw ni BP Sara dito sa confidential fund, ipinasok niya sa bangko? Wala. Di ba? Wala po. Pinag-iinitan nyo lang kasi ang dali lang po yan. Pag bilyon-bilyon po yung pera nakalagay dyan, halimbawa po, may bilyon na pera dyan. Saan kinuha yan? Saan galing yan? Yan po yung, yun nga sabi yan po yung playbook. Corona playbook po. Correct na correct. Ngayon, ang papel nito ni Carpio, hindi po siya kinukuhang private counsel, pero indirectly, tinuturuan niya tong mga to, nabubugukan na siguro, tinuturuan niya tong mga to ng ng mga gagawin. Style Corona, correct. Ito sinabi, tignan nyo, under the SALN law, o dun pa lang alam nyo naman, SALN lang po. Meron po bang reklamo sa SALN kay BP Sara? Pinagbintangan po ba siya ng kapalpakan sa SALN? Ang akala ko po ba, confidential fund ang pangunahin ninyo? Bakit ngayong magta-trial na, SALN na ang pinalulutang nyo at bank account? Bakit po kay Corona? Kasama po yun yun po yung number 1 nila. Sa pag-impeach po nila, number 1. Ano po yung number 1? SALN. Kay Corona po, SALN yung number 1. Ito po hindi. Ngayon ko lang po narinig yung SALN. Baka kaya ako payat na rin, hindi na ako umiinom ng gamot eh. Payat na ba talaga ako? Minsan kinakabahan na ako sa mga pinagsasabi nyo sa akin. Kaya lang pag nagsuot ako ng damit, siguro payat na ako pagka nakikita ko na yung pototoy ko pag umiihi ako.
Hanggat hindi ko pa nakikita. Okay, balikan po natin. Salin, ngayon nyo lang po, bago po tayo makarating dito sa sa impeachment trial, ang bukang bibig po nila, confidential fund. Tsaka yan po yung mga pangunahin nila, tsaka yung threat niya, yung death threat niya sa mga Marcos. Yan po yung bukang bibig nila na kaya nila sinampahan na reklamo eh. Bakit ngayong papalapit na, bank account na, at saka salin na? Ano po koneksyon? Kasi wala po talaga silang may kakitang problema. Wala naman talaga yung confidential fund na yan. Bakit nga napunta sa salin na? At bakit napunta, tinututukan nila bank account? Ito po ang sinabi. BP Sara bank accounts ma-access sa tulong ng Ombudsman, Carpio. Yari na. Alam na kung bakit nag-a-apply si Remulla. Sa bagay, nakita na rin naman natin eh. Kung inaakala po ninyo na si Remulla gagawin yung ombudsman para po maging testigo nyo laban kay BP Sara, nakita na po namin sa Senate investigation pa lang kung paano sumagot si Remulla. Di po ba? Medyo pabor po sa atin. Dahil pag sumablay po siya ng sagot, mayroon tayong senator judge. Ito po, kung makakaabot pa po sa kung hindi pa po nila madidismiss. Alam nyo, parang may malaking usapin ba sa bank account? Sino po nagbintang na may malaking usapin sa bank account? Bakit nyo po pinalulutang yung bank account? Ang linaw po kasi yung kay Chua, di ba? Ano sabi ni Chua? Wala akong binigay na ebidensya dun sa committee report. Pinakakasuhan niya si BP Sara, pero walang ebidensya. Ano sabi ni Chua sa kanyang press con? Sana manood muna daw yung ombudsman bago magpasya kay BP Sara kung guilty or not guilty. Sana daw bago i-dismiss. Kasi lalabas pa lang daw yung ebidensya nila sa impeachment. Ang gusto pala nilang ebidensyang ilabas yung bank account eh. Ginawa na po yan kay Corona. Malamang napaghandaan na yan na magagaling na abogado ng BP Sara. Ako nga, malamang hindi na makarating dyan eh. Dahil yung unang question pa lang, legal ba yung fourth impeachment? Baka mahirapan na sila eh. Nasagutin yun. Kung ano-ano na nga sinasabi ni Bukoy eh. Hindi nyo ba napuna? Tahimik ngayon si Bukoy. Dati araw-araw yan si Bukoy na pinagsasalita, di ba? Bakit kaya tahimik na si Bukoy? Baka pinatahimik na kung ano-ano pinagsasabi. Nabibisto yung kanilang ginagawa eh. Illegal. Ang simple lang po, isa pa lang po yung banat ng mga abogado na tahimik. Yung mga abogadong tahimik ni BP Sara, lahat po naniniwala sa mga marurunong, no? Lahat po naniniwala na ito ay mga mahuhusay, totoong mahuhusay. Isa pa lang po ang sinasabi. Ano po yung sinasabi? Illegal. Lumalabag sa 1-year ban ng impeachment ang port. Pucha, kahit hindi naman kayo abogado eh. Napakasimple lang nun eh. Si Sharon Cuneta nga alam eh.
'Di ba? Alam niyang pag may number 1, may number 2. Kaya ayaw niya. Only one. 'Di ba? Gusto ni Sharon, only one lang. Kasi pag number 1, may number 2, may number 3. Ika-4 na impeachment yan eh. Kahit po hindi nag-aral ng abogasya, pag sinabing ika-4 na impeachment, may naunang 3. Pwede mo bang pilosopuhin yan? Sabihin mo na yung naunang 3 at ika-4 ay pare-pareho lang? Kalokohan yan. Kasalanan ba ng depensa yan? Hindi kasalanan ng depensa yan. Kasalanan niya. No? Balikan natin. Ano daw yung papel ng ombudsman? Under the SALN law, all public officials submit their SALN annually. Merong provision doon, before you sign, I hereby authorize the ombudsman to verify my assets and liabilities. So the ombudsman has the power to ask the AMLAC to send the records of public officials with respect to their bank accounts. Paliwanag ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Okay. May kapangyarihan daw po yung ombudsman na utusan yung AMLAC para pabuksan yung bank account. Kita nyo na? SALN, bank account, parehong-pareho. Sila Carpio din yun eh. Kayo din yung tumira kay Corona, di ba? Akala mo ikaw ang ilalagay, no? Akala mo pag nawala si Corona, ikaw ang magiging Chief Justice. Hindi ka rin naging Chief Justice. Ginawa nyo na yan kay Corona. Hindi nyo na mauulit yan kay BP Sara. SALN, tsaka bank account. Hindi papayag ang taong bayan na yung ginawa nyo kay Corona. Ano sabi kay Corona? Yan po ang literal na justice delayed, justice denied. Patay na yung tao nung dineklara siya ng korte na wala siyang kasalanan. Namatay na sa sama ng loob sa ginawa ninyo. Knock on woods, wag sana mangyari kay Tatay Digong yan. Yan ang nangyari kay Corona. Tapos pagdating sa tunay na korte, walang kasalanan. Putya, walang kasalanan. Tinanggal nyo, pinahiya ninyo. Supreme Court Chief Justice. Ngayon, gagawin nyo na naman kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin nyo, hindi paghandaan niya nila Fortune ng mga abogado niya? Diyan kayo nagkakamali. Bakit nga pala tahimik na si Bukoy? Nagtataka po ako. Wala nang salita eh. Ilang araw, puta, araw-araw. Hindi lang araw-araw. Meron na sa umaga. May iba pa yung press con sa umaga, press con sa gabi, press con sa tanghali. Ngayon siguro pinatahimik na eh. Kung ano mga binabanat mo. Tahimik na kayo. Nare-realize nyo na ngayon. Ang usapin, matutuloy pa ba yan? Puta, di-dismiss nila yan. Bakit naman hindi di-dismiss yan? Yung mga nagsasabi po na walang kapangyarihan yung Senado na mag-dismiss. Sige, hamunin nyo yung Senado. Sabihin nyo wala silang karapatan mag-dismiss. Saan kayo makakita? Mayroon kayong 4 sa loob ng 1 taon. 4 na impeachment complaint. Yung ika-4 pa ang hinain nyo, talagang bubutasan po kayo. Kala nyo matotokis nyo? Korte yan. Hindi po matutuloy yan dahil illegal po yung 4th impeachment. Nakakahiya po. Bakit sasabihin ni Lacson na nakakahiya daw pag binaliktad ng Supreme Court? Nakakahiya naman pag sinabi ng Supreme Court, bakit nyo nilitis yan?
Tapos na contract ni Bukoy mo. 19 Congress lang siya. Kaya pala hindi na nagsasalita. Teka muna, wala pa akong kontrata. Kala ko ba libre? Binibisto mo naman, test rin. Natawa ako. 19 Congress lang. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong. Pwede po kayong magbigay ng reaction. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.